Isang nakabibinging katahimikan ang unang naramdaman ni Mika. Pagkatapos ay ang biglaang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa. Ang hangin ay humaplos sa kanyang mukha habang ang kanyang katawan ay walang kontrol na bumulusok pababa. Isang matalim na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit tila walang tunog na lumabas. Ang huli niyang nakita ay ang malamig at matigas na titig sa mga mata ng kanyang biyenan, si Doña Esmeralda, bago ang isang matinding sakit na gumapang mula sa kanyang likod patungo sa kanyang sinapupunan. At pagkatapos, dilim. Ilang oras lang ang nakalipas, ang mundo ni Mika ay puno ng kulay at pag-asa. Nakatitig siya sa dalawang pink na linya sa pregnancy test. Ang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang idinidikit sa kanyang tiyan. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taon ng paninikip ng dibdib at mga pabulong na panunukso mula sa pamilya ng kanyang asawa, narito na ang biyaya. Isang anghel. Ang kanilang anghel. Anak, bulong niya sa hangin at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. Ito na ang sagot. Ito na ang mag-aayos ng lahat. Sa pagkakaroon ng isang tagapagmana para sa pamilya Del Marco, sigurado siya ng matatanggap na siya ni Doña Esmeralda. Mapapatunayan niyang karapat-dapat siya para kay Marco. At si Marco, ang kanyang Marco, babalik na ulit ang dating tamis nito sa kanya. Magiging isang buong pamilya na sila. Maingat niyang itinago ang pregnancy test sa isang maliit na kahon. Isorpresa niya si Marco. Ipagluluto niya ito ng kanyang paboritong adobong manok sa gata. Ang ulam na niluluto niya noong mga panahong sila palang dalawa. Noong mga panahong nararamdaman pa niyang mahal siya nito. Ngunit ang Marco na umuwi ng gabing iyon ay hindi ang Marco na pinangarap niya. Marco, mahal. Salubong niya na may matamis ng ngiti. Naghanda ako ng paborito mo. Halos hindi siya tinapunan ng tingin ni Marco habang niluluwagan nito ang kurbata. I'm tired, Mika. May problema sa company. Pero may maganda akong balita. Pilit pa rin niyang sinabi. Ang ngiti ay unti-unting nawawala. Bukas na natin pag-usapan yan. Masakit ang ulo ko. Hindi na napigilan ni Mika ang sarili. Hinawakan niya ang kamay nito, pinipilit na makuha ang atensyon ng asawa. Marco, sandali lang. Mahalaga to. Bumuntong hininga si Marco. Isang tunog na parabang si Mika ang pinakamabigat na problema sa buong mundo. Ano ba yon? Magiging tatay ka na. Huminto si Marco. Tumingin ito sa kanya, ngunit walang kislap sa mga mata nito. Walang saya. Walang pagkagulat. Tila isang ulat lamang ang kanyang narinig. Okay, good news yan. Iyon lang, parang isang batong bumagsak sa kanyang sikmura. Ang lahat ng sayang kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na panlalamig. Anong klaseng selebrasyon yan? Isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay parang punyal na nakatutok kay Mika. Suot nito ang karaniwang sutlang damit. Ang muka ay perpektong naka-make-up kahit gabi na. Ma, sabi ni Marco, bahagyang umayos lang tayo. Huwag mo akong tawaging ma, sabi ng matanda. Ang tingin ay hindi inaalis kay Mika. Look at this pathetic dinner. Adobo? Sa mansyon na ito, naghahain ka ng ganyang pagkain? Hindi ka ba nahihiya? Napayuko si Mika. Paborito po kasi ni Marco. Ang paborito ni Marco ay ang mga bagay na mag-aangat sa estado ng pamilyang ito. Putol ni Doña Esmeralda, hindi ang mga bagay na magpapaalala sa kanya kung saan ka nanggaling na lubak. Ma, tama na! Saway ni Marco. Ngunit ang boses nito ay walang bigat. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Lumingon ang matanda kay Marco. At ikaw naman, Micaela, anong magandang balita ang sinasabi mo? Na nakuha mo na naman ang kalahati ng sweldo ng anak ko
para ipamigay sa pamilya mong walang ginawa kundi umasa? Hindi po yan totoo. Depensa ni Mika. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At ang balita ko ay para sa aming dalawa ni Marco. Humarap siya sa kanyang asawa, naghahanap ng suporta. Marco, sabihin mo sa kanya. Pero si Marco ay nanatiling tahimik, nakayuko, isang duwag. Tumawa ng mapakla si Doña Esmeralda. Ano? Huwag mong sabihing buong tapang na tiningnan ni Mika ang kanyang biyenan. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Buntis po ako. Ang tawa ni Doña Esmeralda ay biglang naputol. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mika. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ano sa tingin mo ang makukuha mo sa batang yan? Anas niya. Sapat lang para marinig ni Mika. Na dahil sa isang bastardo, magiging tunay ka ng Del Marco? Nagkakamali ka. Anak po ito ni Marco. Giit ni Mika. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Nagpatuloy ang pag-atras ni Mika hanggang sa maramdaman niya ang simula ng hagdanan sa kanyang likuran. Ang pagtatalo nila ay umakyat na sa mas mataas na tesyon. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko na para bang pag-aari mo siya. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang muka ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Hindi ka nababagay dito. Isang pagkakamali ka lang. Kung pagkakamali ako, bakit hindi ninyo payagang umalis na lang ako? Sumbat ni Mika pabalik. Ang pighati ay nagiging galit na. Para ano? Para humingi ka ng pera? Para sirain ang reputasyon namin? Hinding-hindi. Sa gitna ng sigawan, lumingon si Mika kay Marco. Isang huling pakiusap sa kanyang mga mata. Marco, please. Ngunit si Marco ay nanatiling nakatayo roon, paralisado sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Iyon na ang sumira sa puso ni Mika. Ang kanyang huling pag-asa ay nawala. Tumalikod siya, balak na tumakbo paakyat sa kwarto, palayo sa lahat, palayo sa bangungot na ito. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matatag na puwersa sa kanyang likuran. Isang tulak. Hindi ito malakas, pero sapat na para mawala ang kanyang balanse. Ang kanyang paa ay sumabit sa hangin, ang kanyang katawan ay gumaan, at ang hagdanan ay sumalubong sa kanya. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, ang nakakasilaw na puting ilaw ng ospital ang bumungad sa kanya. May kung anong aparato ang nakakabit sa kanyang braso. Naramdaman niya ang isang mapurol na sakit sa kanyang puson, isang sakit na higit pa sa pisikal, isang pakiramdam ng kawalan. Isang doktor ang pumasok sa silid. Ang mukha ay puno ng awa. Mrs. Del Marco, ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na kailangang tapusin ng doktor ang kanyang sasabihin. Alam na ni Mika. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang munting kislap ng pag-asa na kanyang pinanghawakan ay tuluyan ng namatay. Wala na ang anghel niya. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Manhid. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib. Isang butas na hinding-hindi na mapupunan. Nang gabing iyon, sa dilim ng kanyang silid sa ospital, nagkunwari siyang tulog nang marinig niya ang mga boses sa labas ng pinto. Ma, paano kung may makakaalam? Boses yun ni Marco. Nanginginig at puno ng takot. Walang makakaalam. Isa itong aksidente. Naiintindihan mo? Ang boses ni Doña Esmeralda ay kalmado, ngunit may talim. Malamig at walang emosyon. Walang nakakita, walang ebidensya. May ilang sandaling katahimikan. Pero ma, yung bata, isang buntong hininga ang naririnig ni Mika mula sa matanda. Isang buntong hininga na puno ng pagkainis, hindi pagsisisi. Tapos na Marco, deklara ni Doña Esmeralda sa isang final na tono, na-resolve na ang problema. Problema. Ang kanyang anak, ang kanyang nawalang pangarap, isang problema lang pala para sa kanila.
Sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal sa puso ni Mika para sa kanyang asawa ay naging abo. At mula sa abong iyon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang bagay na madilim, malamig, at matigas na parang bakal. Galit. Walang seremonyang naganap sa pag-uwi ni Mika mula sa ospital. Walang Marco na sumundo sa kanya. Isang driver lang ng pamilya ang tahimik na naghatid sa kanya pabalik sa mansyon na para bang isa lang siyang ordinaryong bisita. Ang mansyon. Dati, ito ang pangarap niya. Ngayon, para itong isang malamig na kulungan na gawa sa marmol at salamin. Bawat sulok ay may alaala ng pagpapahiya, ng pagbaliwala. Naabutan niya sina Doña Esmeralda at Marco sa sala. Nagkakape ang mga ito, kalmado, na para bang walang trahedyang nangyari, na para bang hindi galing sa ospital, ang manugang nakagagaling lang sa isang aksidente. "Mabutit nakauwi ka na," sabi ni Doña Esmeralda. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa hawak na tablet. "Magpahinga ka sa iyong kwarto. Huwag kang gagawa ng kahit anong gawaing bahay. Baka kung ano na namang kapabayaan ang gawin mo." Ang bawat salita ay isang patutsada. Isang paraan para ipamukha sa kanya na siya ang may kasalanan. Hindi na umiyak si Mika. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira ay isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Tumingin siya diretso kay Marco, na mabilis na umiwas ng tingin at nagkunwaring may binabasa sa kanyang cellphone. "Narinig ko kayo," sabi ni Mika. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Puno ng bigat na nagpatigil sa paggalaw ng dalawa. "Anong pinagsasabi mo?" tanong ni Doña Esmeralda. Sa wakas ay ibinaba na ang tablet. "Sa ospital, sa labas ng kwarto ko." Pagpapatuloy ni Mika, ang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang duwag na asawa. "Narinig ko ang lahat. Ang problema, na naresolba na." Namutla si Marco. Halatang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Doña Esmeralda naman ay tumawa lang ng mahina. Isang tawang nakakainsulto. "Anak, ang iyong asawa ay nagdedeliryo pa yata. Ang epekto siguro ng gamot o baka naman ang epekto ng pagiging pabaya." Bumaling ito kay Mika. Ang mga mata ay nanlilisik. "Mikaela, kung ano man ang naririnig ng iyong imahinasyon, itigil mo yan. Isang aksidente ang nangyari, nadulas ka, at sa kasamaang palad, nawala ang bata. Ganoon lang iyon." "Hindi ako nadulas," giit ni Mika. "May tumulak sa akin." "Sino? Isang multo?" Sarkastikong tanong ng matanda. "Kami lang tatlo ang nasa bahay ng gabing iyon. Sinisisi mo ba ang asawa mo? O baka naman ako?" Isang hamon. Alam ni Mika na kahit anong sabihin ni Sibin niya, wala siyang laban. Walang maniniwala sa kanya. Siya lang mag-isa. Tumingin siyang muli kay Marco. Isang huling desperadong pagsubok. "Marco, magsalita ka. Sabihin mo ang totoo." Sa wakas, nag-angat ng tingin si Marco. Ngunit ang nakita ni Mika sa mga mata nito ay hindi pagsisisi o pagmamahal, kundi pagkainis. "Mika, tama na," sabi nito sa pagod na boses. "You heard Mom. It was an accident. Huwag mo nang palakihin pa. Pagod na ako. Marami akong problema sa trabaho." Iyon na yon. Ang huling sinag ng pag-asang hawak niya ay tuluyan ng namatay. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay hindi lang isang duwag. Isa rin itong kasabwat. Tumalikod si Mika nang walang imik at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. "At Mikaela," pahabol na tawag ni Doña Esmeralda. "Habang nagpapagaling ka, mas mabuting huwag ka munang makipag-usap kahit kanino, lalo na sa pamilya mo. Baka kung anong kasinungalingan pa ang maisumbong mo sa kanila. Ayaw natin ng iskandalo, hindi ba?" Isang banta, isang malinaw na banta. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, ang kwarto ni Marco, ay agad niyang naramdaman
ang panlalamig, ang malaking kama, ang mga mamahaling gamit, lahat ay parang nangungutya sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan, hindi alam kung saan magsisimula. Wala na siyang anak, wala na siyang asawa, at ngayon, gusto pa nilang ilayo sa kanya ang natitira niyang pamilya. Ang kanyang ina. Sa pag-iisip pa lang sa kanyang ina, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito. Umaasang ang nanay niya ang tumatawag, ngunit isang hindi rehistradong numero ang nasa screen. Sinagot niya ito. Hello? Si Mrs. Micaela Del Marco po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at walang emosyon. Ako nga, sino to? Tumatawag po ako mula sa St. Luke's Medical Center. Ito po ay tungkol sa isang pasyente. Si Aling Sonia Reyes. Nanay niyo po ba siya? Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Mika. Oo, nanay ko siya. Bakit? Anong nangyari? Naaksidente po siya, ma'am. Isang hit and run. Critical po ang kanyang kondisyon. Kailangan niyo pong pumunta dito sa lalong madaling panahon. Parang nabingi si Mika. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kanyang kamay. Hindi pwedeng mangyari ito. Isang bangungot. Kailangan niyang magising. Napatakbo siya palabas ng kwarto, pababa ng hagdanan. Hindi na niya pinansin ang gulat na tingin ni Marco at Doña Esmeralda. Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Marco. Si Mama! Sigaw ni Mika pabalik. Ang boses ay basag na. Naaksidente siya. Kailangan kong pumunta sa ospital. I'll call the driver. Wag na! Putol niya. Hindi niya kayang makasama sa iisang sasakyan ang kahit sinong may kaugnayan sa pamilyang ito. Kinuha niya ang susi ng sarili niyang maliit na kotse at kumaripas palabas. Habang nasa biyahe, ang kanyang isip ay puno ng dasal. Diyos ko, huwag niyo po siyang kunin sa akin. Siya na lang po ang natitira sa akin. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, napansin niyang naiwan ni Marco ang cellphone nito sa coffee table kanina. At ngayon, nasa passenger seat ito ng kanyang kotse. Kinuha niya ito nang hindi sinasadya kanina sa kanyang pagmamadali. Umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa isang babaeng nagngangalang Chloe. Ingat ka, my love. I miss you already. Sinundan pa ito ng isa pang mensahe. Thank you for last night. Kahit saglit lang, sulit. Last night, noong gabing nasa ospital siya. Noong gabing nawala ang kanilang anak, may kasama siyang iba. Hindi napigilan ni Mika ang sarili. Binuksan niya ang telepono. Hindi ito nakalock. Ganoon kalaki ang tiwala ni Marco na hindi niya ito papakialaman. Nakita niya ang lahat. Ang mga litrato, ang mga matatamis na mensahe, at ang pinakamasakit sa lahat. Isang email confirmation mula sa isang hotel. Petsa, kagabi. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na niya maramdaman. Manhid, para siyang isang bangkay na nagmamaneho. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng isang doktor. Dinala siya sa ICU. At doon, sa likod ng isang salamin, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga, walang malay, napapalibutan ng mga makina na tumutunog sa bawat tibok ng puso nito. Ang kanyang malakas at masayahing ina, ngayon ay mukhang napakaliit at marupok. Gumuho ang mundo ni Mika. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Wala na siyang pakialam kung sino man ang makakita. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Inangat niya ang kanyang ulong puno ng luha. Umaasang si Marco iyon na kahit papaano ay nagkaroon ng konsensya at sinundan siya. Ngunit hindi si Doña Esmeralda. Nakatayo ito roon. Ang muka ay kalmado at malamig na parang yelo. Walang bakas ng awa. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang muka. Hinawakan nito ang kanyang baba. Ang pagkakahawak ay mahigpit at masakit. Nakakaawa ka. Bulong nito. Ang boses ay puno ng lason. Tingnan mo ang nanay mo.
Isang maling galaw lang, isang maling desisyon ng mga doktor at mawawala na siya. Tinitigan ni Mika ang kanyang biyenan. Ang galit ay bumabalot sa kanyang takot. Alam mo kung anong kailangan mong gawin. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang bawat salita ay isang patalim. Manahimik ka tungkol sa lahat. Sa aksidente mo, sa anak mong nawala, sa lahat. Maging isang mabuting asawa ka kay Marco. Isang manugang na sunod-sunuran at baka sakali magising pa ang nanay mo. Binitawan nito ang kanyang mukha, kasabay ng isang marahas na tulak. Pero subukan mong magsumbong, subukan mong gumawa ng kahit anong gulo. Huminto ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya magigising kailanman. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi. Si Mika ay nanatili sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, kinakausap ito, kinukwentuhan tungkol sa mga pangarap nila noong bata pa siya. Umaasang maririnig siya nito sa gitna ng kadiliman. Bawat tunog ng makina sa ICU ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Nakatulog siya sa isang upuan isang gabi. Ang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kama ng ina. Nang magising siya sa isang nakakabinging katahimikan, ang ritmikong beep, beep, beep ng heart monitor ay napalitan ng isang tuloy-tuloy, matinis na tunog. Isang tuwid na linya ang gumuhit sa screen. Dumating ang mga nurse at doktor. Mabilis na kumikilos. May mga sumisigaw, may mga nagmamadali. Ngunit para kay Mika, ang lahat ay nangyayari sa ilalim ng tubig. Mabagal, malabo. Isang doktor ang humawak sa kanyang balikat. May sinasabi ito sa kanya. Mga salitang puno ng pakikiramay. Mga salitang alam na niya ang kahulugan bago pa man ito bigkasin. We did everything we could. Wala na. Wala na ang kanyang ina. Ang kanyang huling kanlungan. Ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya sa mundong ito. Hindi na siya umiyak. Manhid na siya. Basag. Isang sisidlan na wala ng laman. Si Doña Esmeralda ang nag-asikaso ng lahat. Isang mabilis at pribadong burol. Walang gaanong bisita. Walang iskandalo. Pagkatapos, kinausap siya nito sa loob ng library ng mansyon. Tapos na ang pagdadalamhati mo, sabi ng matanda, habang naglalagay ng pera at isang susi ng kotse sa ibabaw ng lamesa. Ito ang para sa'yo. Sapat na yan para makapagsimula ka sa malayo. Huwag ka nang babalik. Huwag ka nang magpapakita pa sa amin kailanman. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Tiningnan ni Mika ang pera at ang susi. Paano si Marco? Tanong din niya. Ang boses ay walang buhay. Si Marco ay mananatili dito kung saan siya nararapat. Sagot ni Doña Esmeralda. Malilimutan ka rin niya. Ganon naman talaga dapat. Kinuha ni Mika ang susi. Wala na siyang dahilan para manatili pa. Wala nang dapat ipaglaban. Nagmaneho siya palayo sa mansyon ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi na niya napapansing tumutulo na pala. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay isang malaking sugat. Habang nasa isang madilim na kalsada sa labas ng syudad, napansin niya ang dalawang malakas na ilaw sa kanyang rearview mirror. Mabilis. Masyadong mabilis na papalapit. Isang malaking truck. Bago pa man siya makakabig, naramdaman na niya ang isang malakas na pagyanig mula sa likuran. Ang kanyang maliit na kotse ay parang isang laruan na itinapon. Umikot ito. Narinig niya ang pagkabasag ng mga salamin, ang pagkayupi ng bakal. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa manibela. Ang huli niyang nakita ay ang guardrail ng tulay na binabangga ng kanyang sasakyan bago ito tuluyang bumulusok sa madilim at malamig na ilog sa ibaba. Ang pagpasok ng nagyayelong tubig ang gumising sa kanya. Mabilis. Napuno ang loob ng kotse.
Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero hindi ito gumagalaw. Ang bigat ng tubig ay pumipigil dito. Nawawalan na siya ng hangin. Ang kanyang mga baga ay sumisikip. Ito na ba ang katapusan? Naisip niya. Susunod na ba ako sa'yo, Nay? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinatanggap na ang kanyang kapalaran. At sa gitna ng kadiliman, isang malakas na puwersa ang bumasag sa bintana sa kanyang tabi. Isang kamay ang humawak sa kanyang braso at hinila siya palabas. Palayo sa nag-aagoniyang sasakyan. Pataas, patungo sa liwanag ng buwan na tumatagos sa ibabaw ng tubig. POV, Blake mula sa kanyang tinted na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Matamang pinagmamasdan ni Blake ang mansyon ng mga Del Marco. Ilang linggo na niya itong ginagawa. Nagmamasid, naghihintay ng tamang tiyempo. Ang paghihiganti ay isang pagkaing masarap ihain ng malamig. At 15 taon na siyang naghihintay. 15 taon mula nang wasakin ng pamilyang ito ang lahat ng mahalaga sa kanya. Nakita niya ang paglabas ng isang maliit na kotse. Si Micaela, ang asawa ng duwag na si Marco Del Marco. Nakita niya ang itsura nito, basag, wasak, tila wala sa sarili, may mali. Isang internal na alarma ang tumunog sa kanyang isipan. Sinundan niya ito. Hindi masyadong malapit, sapat lang para hindi siya mawala sa paningin. At tama nga ang kanyang kutob. Nasaksihan niya ang lahat. Ang paghabol ng truck. Ang malinaw na intensyon na patayin ito. Ang pagbulusok ng kotse sa ilog, walang pag-aalinlangan. Mabilis niyang itinigil ang kanyang sasakyan, hinubad ang kanyang coat, at tumalon sa nagyayalong tubig. Ang bawat segundo ay mahalaga. Nakita niya ang papalayong liwanag ng kotse habang papalubog ito. Lumangoy siya ng buong lakas. Gamit ang isang emergency tool na lagi niyang dala, binasag niya ang bintana. Ang paglabas ng mga bula ng hangin ang nagkumpirma na may tao pa sa loob. Hinila niya ang walang malay na katawan ni Micaela. Mabigat. Ngunit mas mabigat ang galit na nararamdaman niya para sa mga taong may gawa nito. Nang makaahon sila sa pampang, agad niyang isinagawa ang CPR. Hinga! Utos niya sa babaeng walang malay. Huwag kang susuko ngayon. Hindi pa tapos ang laban mo. Pagkatapos ng ilang pagdiin sa dibdib nito, bigla itong umubo at iniluwa ang tubig mula sa kanyang mga baga. Huminga ito ng malalim. Nanginginig. Ngunit buhay. Binuhat niya ito at maingat na isinakay sa kanyang sasakyan. Habang pinapatakbo niya ito palayo sa lugar ng krimen, tiningnan niya ang babae sa passenger seat. Basang-basa, puno ng galos ngunit humihinga. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na ideya, isang perpektong pagbabago sa kanyang orihinal na plano. Hindi lang siya basta biktima, siya na ngayon ang magiging sandata. Dahan-dahang iminulat ni Mika ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang init ng kumot na bumabalot sa kanya. Nakahiga siya sa isang malambot na kama sa loob ng isang kwartong hindi pamilyar sa kanya. Malinis, moderno. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, sabi ng isang boses ng lalaki. Kalmado at may awtoridad. Umikot ang paningin ni Mika. Nakita niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa bintana. Ang likod ay nakaharap sa liwanag, kaya't anino lamang ang kanyang nakikita. Matangkad ito. Malapad ang balikat. May dala itong isang baso ng tubig. Lumapit ito at iniabot sa kanya. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Mika. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Uhaw na uhaw siya. Sa sino ka? Tanong niya. Ang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Nasaan ako? Anong nangyari? Ang pangalan ko ay Blake. Sagot ng lalaki. Umupo ito sa isang silyang malapit sa kama. Ngayon ay nakikita na niya ang mukha nito. Guwapo. Ngunit may seryosong aura. Ang kanyang mga mata ay matalim.
Tila nakikita ang lahat. Nasa isang ligtas na lugar ka at nagkaroon ka ng aksidente. Biglang bumalik ang lahat sa alaala ni Mika. Ang truck, ang tulay, ang malamig na tubig. Hindi iyon aksidente, anas niya. Ang takot ay napalitan ng katiyakan. May tumulak sa akin. Isang bahagyang pagtango ang isinagot ni Blake. Alam ko. Ang simpleng sagot na yon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Mika. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, may naniwala sa kanya. Ang pulis? Kailangan nilang malaman, sabi niya. Sinusubukang bumangon muli. Pinigilan siya ni Blake gamit ang isang mahinahong senyas ng kamay. Huwag ka munang mag-alala tungkol doon. Kinuha nito ang isang remote control at binuksan ang malaking telebisyon na nakasabit sa dingding. Isang news report ang bumungad sa kanila. Ang pamilyar na logo ng isang malaking news network. Isang malagim na trahedya ang sinapit ng asawa ng kilalang negosyanteng si Marco Del Marco, sabi ng news anchor. Ipinakita sa screen ang larawan ni Mika noong araw ng kanyang kasal, isang larawang puno ng ngiti at pag-asa. Sa ilalim nito, nakasulat ang mga salitang, Micaela Reyes Del Marco, 26, pumanaw na. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pagpapatuloy ng reporter sa field, walang nakitang foul play sa insidente. Ang sasakyan ni Mrs. Del Marco ay natagpuan sa ilalim ng San Cristobal River kaninang umaga. Ang kanyang katawan, sa kasamaang palad, ay hindi pa natatagpuan at pinaniniwala ang tinangay na ng malakas na agos. Nanlalaki ang mga mata ni Mika habang nakatitig sa telebisyon. Ang kanyang sariling mukha. Ang balita ng kanyang sariling kamatayan. Parang isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Pinatay ni Blake ang telebisyon at ang kwarto ay muling binalot ng katahimikan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mika. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Sarado na ang kaso. Itinuring itong isang aksidente. At ang biktima ay wala na. Huminto ito sandali. Hinahayaang lumubog ang bawat salita sa isipan ni Mika. Patay ka na, Micaela. Para sa kanila, wala ka na sa mundo. Patay? Ang salitang yon ay lumabas sa bibig ni Mika na parang isang hiningang walang tunog. Tumingin siya kay Blake, pagkatapos ay sa blangkong screen ng telebisyon, at pagkatapos ay sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kumot. Mga kamay na buhay, mga kamay na nakakaramdam. Hindi totoo yan. Bulong niya, nanginginig ang ulo. Buhay ako. Nandito ako. Oo, buhay ka. Kumpirma ni Blake. Ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Kalmado pa rin. Pero si Micaela Del Marco, ang mahina at inaaping asawa, ay wala na. Tinangay na siya ng ilog. Inilibing na siya ng pamilya niya sa kanilang mga alaala. Tumayo si Blake at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa labas. Sila ang nagplano nito, Mika. Tinangka kanilang patayin. At sa tingin nila, nagtagumpay sila. Ang pagiging patay mo ang pinakamalaking kalasag na meron ka ngayon. Unti-unting nauunawaan ni Mika ang ibig niyang sabihin. Ang panginginig niya ay napalitan ng panlalamig. Kung mananatili siyang buhay sa mata ng lahat, hahanapin at hahanapin siya ni Doña Esmeralda. Tatapusin nito ang hindi natapos. Pero kung patay na siya, malaya siya. Bakit? Tanong ni Mika. Ang isip ay nagsisimula nang gumana sa gitna ng gulo. Bakit mo ako tinutulungan? Humarap si Blake sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nakita si Mika sa mga mata nito bukod sa pagiging seryoso. Isang bagay na mas malalim, isang anino ng nakaraan. Sabihin na lang natin na mayroon din akong sariling atraso sa mga Del Marco. Matagal na. Hindi na ito nagpaliwanag pa. Sa halip,
Kinuha nitong muli ang remote. Kailangan mong makita ito. Ipinakita sa telebisyon ang isang interview mo nakuha sa labas ng mansyon. Naroon si Marco. Ang mga mata ay namumugto. Yakap-yakap ang isang framed picture ni Mika. Umiiyak ito. Isang perpektong pagganap ng isang naglulukhang asawa. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Sabi ni Marco sa mga reporter, basag ang boses. Siya ang buhay ko, ang lahat sa akin. Naramdaman ni Mika ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Kasinungalingan. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Pagkatapos ay lumitaw si Doña Esmeralda. Nakasuot ng itim. Ang muka ay nagpapahayag ng marangal na kalungkutan. Isang malaking trahedya. Si Micaela ay parang tunay na anak na sa akin. Hihilingin namin ang inyong panalangin at privacy sa mahirap na panahong ito. Iyon na. Iyon ang nagsindi ng apoy. Ang imahe ng kanyang ina na nakahiga sa ICU. Ang tunog ng flatline. Ang malamig na salita ni Doña Esmeralda sa telepono. Na-resolve na ang problema. Ang pag-iyak ng kanyang peking asawa. Ang lahat ng pighati sa puso ni Mika ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Hindi na ito malambot na sakit. Ito ay naging isang matigas, nagbabagang galit. Tumingin siya kay Blake at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot o pagkalito sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malamig na apoy. Ano ang plano mo? Tanong niya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Blake. Ang plano natin, pagtatama nito. Gagawin kitang mas malakas, mas matalino. Ituturo ko sa iyo kung paano lumaban sa mundong ginagalawan nila. Paghahandaan natin ang iyong pagbabalik. At sa iyong pagbabalik, ikaw na mismo ang magpapabagsak sa kanila. Tumango si Mika. Walang pag-aalinlangan. Gagawin ko. Pero kailangan mong mamatay muna, sabi ni Blake. Ang Micaela na kilala mo, ang babaeng umiiyak sa bawat masasakit na salita, kailangan mong iwanan siya sa ilog na yon. Kinabukasan, dinala ni Blake si Mika sa harap ng isang malaking salamin sa banyo. Inilapag nito ang isang matalim na gunting sa ibabaw ng lababo. Ikaw ang gumawa, sabi ni Blake. Simulan mo sa sarili mo. Tinitigan ni Mika ang kanyang refleksyon. Ang mahaba niyang buhok na laging pinupuri ni Marco noon, isang simbolo ng kanyang pagkababae, ng kanyang kahinaan. Hinawakan niya ang isang makapal na hibla nito. Ito ang buhok ng babaeng naniwala sa kasinungalingan. Ito ang buhok ng babaeng nawalan ng anak. Ito ang buhok ng babaeng hindi na ipagtanggol ang kanyang ina. Kinuha niya ang gunting. Ang malamig na bakal ay komportable sa kanyang palad. Snip! Ang unang hibla ay nahulog sa sahig. Snip! Snip! Sunod-sunod. Walang tigil. Hindi pantay. Magulo. Ngunit mapagpalaya. Bawat hibla na nahuhulog ay isang piraso ng kanyang masakit na nakaraan na tinatanggal niya. Nang matapos siya, ang dati niyang buhok na hanggang baywang ay hanggang leeg na lamang. Tumingin siya sa kanyang bagong refleksyon. Ibang tao na ang nakatingin pabalik. Ang mga mata ay pareho, pero ang apoy sa loob nito ay bago. Mula sa araw na yon, nagsimula ang kanyang transformasyon. Ang umaga ay nagsisimula sa pisikal na pagsasanay. Tinuruan siya ni Blake ng self-defense. Sa una, lagi siyang natutumba, ang katawan ay puno ng pasa. Ngunit sa bawat pagbagsak, mas determinado siyang tumayo. Ang sakit ng mga pasa ay walang-wala kumpara sa sakit na idinulot sa kanya ng mga Del Marco. Ang hapon ay para sa pag-aaral. Pinag-aralan niya ang lahat tungkol sa kumpanya ng mga Del Marco. Ang mga financial statements, ang mga proyekto, ang mga koneksyon. Natuto siyang magsalita ng may awtoridad, kung paano tumingin sa mata ng tao nang walang takot, kung paano maglakad na para bang pag-aari niya ang mundo. Ang gabi ay para sa pagbabago ng kanyang anyo. Nagsuot siya ng mga damit na nagpapalabas ng kanyang lakas, hindi ng kanyang kahinaan. Natuto siyang mag-makeup,
Hindi para magpaganda, kundi para magtago ng emosyon, para lumikha ng isang maskara. Sa loob ng ilang buwan, si Micaela Reyes del Marco ay unti-unting namatay at isang bagong pagkatao ang isinilang mula sa kanyang abo. Isang gabi, pumasok si Blake sa library kung saan nag-aaral si Mika. Naglapag ito ng isang makapal na folder sa harap niya. "Handa ka na," sabi ni Blake. Binuksan ni Mika ang folder. Puno ito ng mga dokumento, mga litrato, mga bank record. "Ano to?" tanong niya. "Ito ang unang hakbang," sagot ni Blake. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Kilalanin mo ang tunay na halimaw na bumangga sa'yo." Nasa pinakaibabaw ng mga papeles ang isang pangalan, naka-bold at malinaw, Doña Esmeralda del Marco. At sa ilalim nito, isang listahan ng mga kumpanyang pag-aari nito na may mga kaduda-dudang transaksyon. Ito na ang simula. Isang linggo matapos ang simula ng kanyang pagsasanay, binigyan ni Blake si Mika ng isang bagong pagkakakilanlan. Siya na ngayon, si Angela Cruz, isang freelance financial analyst. Meron siyang bagong apartment, bagong damit at isang bagong misyon. Ang unang target, ang nakaraan ng kanyang ina. Nakasakay sa isang taxi, suot ang isang simpleng bestida, isang wig na maikli at itim at malaking salamin. Bumalik si Mika sa dati nilang neighborhood. Ang bawat kanto ay pamilyar, ngunit ang lahat ay tila iba na ngayon. Ang dating init at saya ng lugar ay napalitan ng isang mapanganib na aura. Para siyang isang espiya sa sarili niyang buhay. Huminto ang taxi sa tapat ng maliit na bahay na kanyang kinalakihan. Ang pintura ay medyo kupas na. Ang mga halaman sa hardin ay nagsisimula ng malanta. Ngunit para kay Mika, ito pa rin ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Isang santuwaryo. Habang nakatayo siya sa tapat ng gate, isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Ilang araw bago ang aksidente ni Mika, dinalaw niya ang kanyang ina. "Anak," sabi ni Aling Sonia habang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang boses ay may kakaibang bigat. "Kung ano man ang mangyari sa akin, tandaan mo ang paborito nating bulaklak." "Ano po bang sinasabi niyo, Nay? Para kayong namamaalam." Nag-aalalang sagot ni Mika. Ngumiti lang ang kanyang ina, isang pilit na ngiti. "Basta, tandaan mo lang, ang sampagwita, lagi kang poprotektahan niyan." Noon, hindi niya ito pinansin. Inisip niyang isa lang yung malungkot na pag-iisip ng isang ina. Pero ngayon, pumasok si Mika sa loob ng bahay. Ang amoy ng kanyang ina ay naroon pa rin. Isang pinaghalong amoy ng jasponica rice at ng kanyang paboritong pabango. Napapikit siya sandali. Nilalasap ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Ngunit kailangan niyang magmadali. Sinimulan niyang maghanap sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa mga lumang album. Walang kahit anong kakaiba. Napasapo siya sa kanyang noo. Sinusubukang isipin ang sinabi ng kanyang ina. Ang sampagwita. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa sulok ng kwarto. Ito ay isang lumang baul na pamana pa ng kanyang lola. At sa takip nito, mayroong isang magandang inukit na disenyo ng mga bulaklak ng sampagwita. Lumuhod siya at binuksan ito. Puno ito ng mga lumang damit at tela. Kinalkal niya ito. Walang laman. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng baul na medyo nakaangat. Gawa sa kahoy ang sahig. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para sungkitin ito. Isang natatanggal na tabla. At sa ilalim nito, nakatago sa isang plastik na supot, ay isang maliit at itim na notebook, ilang nakatuping dokumento, at isang USB drive. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na iyon. Umupo siya sa sahig at nanginginig na binuksan ang notebook. Sulat kamay ito ng kanyang ina. Sa simula, mga ordinaryong tala lamang ito tungkol sa mga gastusin sa bahay.
Ngunit habang lumilipat siya ng pahina, nagsimulang mag-iba ang mga nakasulat. Nakita niya ang mga pangalan ng kumpanya, mga numero, mga petsa. Ang kanyang ina, isang retiradong accountant, ay palihim na nag-iimbestiga. Isinulat nito ang lahat. Ang pagtuklas nito sa mga ghost project sa kumpanya ng mga Del Marco, ang mga malalaking halaga ng pera na inililipat sa mga offshore account na nakapangalan kay Doña Esmeralda. Ang mga ebidensya ng money laundering, ang kanyang ina ay hindi lang isang simpleng may bahay. Isa itong matapang na babae na nakatuklas ng isang mapanganib na katotohanan. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa mga pahina ng notebook. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Ang takot sa mga mata ng kanyang ina noon, ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya si Doña Esmeralda. Hindi lang dahil sa kanyang pinagmulan, kundi dahil anak siya ng babaeng may hawak ng kanilang madilim na sekreto. Kaya pala, naaksidente ang kanyang ina. Hindi iyon aksidente. Isa yung pagpapatahimik, isang malalim na pagluluksa, at matinding galit ang sabay na bumalot sa kanyang puso. Niyakap niya ang notebook. Ito na lang ang natitirang alaala ng katapangan ng kanyang ina. Nang akmana niyang isasara ang notebook, napansin niya ang isang huling sulat sa pinakadulong pahina. Iba ang pagkakasulat dito. Mabilis. Tila isinulat sa pagmamadali at takot. Binasa niya ito. Nalaman kong hindi nag-iisa si Esmeralda. Kasabwat niya ang asawa niya noon pa. Ang pamilyang ninakawan nila ng kumpanya. Ang mga tunay na may-ari. May kinalaman din ang pamilya ni Blake. Natigilan si Mika. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Blake, ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking tumutulong sa kanya ngayon. Bakit? Bakit isinulat ng kanyang ina ang pangalan niya? Ang biyahe pabalik sa ligtas na apartment ay puno ng katahimikan, ngunit ang isip ni Mika ay mas maingay pa sa traffic ng EDSA. Ang huling pangungusap sa notebook ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. May kinalaman din ang pamilya ni Blake. May kinalaman din ang pamilya ni Blake. May kinalaman din ang pamilya ni Blake. Niyakap niya ng mahigpit ang plastik na supot na naglalaman ng notebook. Ang dapat sana'y sandata niya laban sa mga Del Marco ay bigla na lang naging isang bagay na naglalagay ng lason sa nag-iisa niyang kakampi. Pagdating niya sa apartment, naabutan niya si Blake sa sala, nagbabasa ng isang business report habang umiinom ng kape. Ang itsura nito ay kalmado, kontrolado, ang eksaktong kabaligtaran ng nararamdaman ni Mika. "Kumusta?" tanong ni Blake. Hindi inaangat ang tingin mula sa mga papeles. "May nahanap ka ba?" Hindi sumagot si Mika. Dahan-dahan niyang inilapag ang supot sa ibabaw ng glass table sa pagitan nila. Ang tunog ay halos hindi marinig, ngunit sapat na para makuha ang atensyon ni Blake. Nag-angat ito ng tingin. Nakita nito ang ekspresyon sa mukha ni Mika. Isang pinaghalong galit, sakit, at pagdududa. Ibinaling nito ang tingin sa notebook. "Mukhang may nahanap ka nga," sabi ni Blake. "Ang nanay ko," simula ni Mika. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Alam niya ang lahat. Ang pagnanakaw nila, ang money laundering. Isinulat niya ang lahat dito. "Magaling," sabi ni Blake. Tumatango. "Yan ang bala na kailangan natin." May isa pa siyang isinulat. Pagpapatuloy ni Mika, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Blake. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Naramdaman ni Blake ang pagbabago sa tono ng usapan. Ibinaba niya ang kanyang binabasa at buong atensyon na ibinigay kay Mika. "Ano yon? Bakit isinulat ng nanay ko ang pangalan ng pamilya mo sa notebook na to, Blake?" Direktang tanong ni Mika. Ang tanong ay binitiwan niya na parang isang bato, mabigat at walang paligoy-ligoy. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigawan.
Ang mukha ni Blake ay hindi nagbago, ngunit nakita ni Mika ang isang bahagyang pag-igting sa kanyang panga. Bumuntong hininga si Blake, isang mahaba at pagod na buntong hininga. Ipinatong nito ang siko sa kanyang mga tuhod at nagsalubong ang mga kamay. Tila naghahanda para sa isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Dahil ang pamilya ko ang unang biktima ng mga Del Marco. Pag-amin niya, ang boses ay mas mababa at mas madilim kaysa dati. Natigilan si Mika. Ang kumpanyang pag-aari nila ngayon, ang Del Marco Holdings. Dati itong pag-aari ng pamilya ko. V-Corp ang pangalan nito noon, ipinangalan sa tatay ko, si Vicente. Kwento ni Blake. Ang tatay ko at ang tatay ni Marco ay magkaibigan. Mag-business partners, pinagkatiwalaan ng tatay ko ang pamilya nila. Tumayo si Blake at lumakad patungo sa bintana. Ang likod ay nakaharap kay Mika. Pero tinraidor nila kami, si Esmeralda at ang asawa niya. Gumawa sila ng mga pekeng dokumento, nag-imbento ng mga kaso. Inagaw nila ang kumpanya at sinira nila ang pangalan ng tatay ko. Hindi kinaya ng tatay ko ang kahihiyan at ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Inatake siya sa puso. Ang kwento ay nagbigay ng panibagong layer sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang galit ni Blake ay hindi lang basta galit ng isang taong gustong tumulong. Ito ay personal, malalim. Kaya pala, bulong ni Mika. Kaya pala tinutulungan mo ako. Oo, sabi ni Blake. Ngunit hindi pa rin ito humaharap. Pero may kulang pa, Blake. Sabi ni Mika. Tumatayo na rin. Ang pagdududa ay hindi pa rin nawawala. May hindi ka pa sinasabi sa akin. Dahan-dahang humarap si Blake at sa pagkakataong ito, ang maskara ng pagiging kalmado niya ay tuluyan ng nabaklas. Ang nakikita ni Mika ngayon ay ang tunay na Blake, isang lalaking puno ng sakit at galit na itinago sa loob ng 15 taon. Nang una kitang makita, nang malaman kong ikaw ang asawa ni Marco Del Marco, huminto ito. Tila nahihirapang sabihin ang mga susunod na salita. Ang orihinal kong plano ay ang gamitin ka. Ang mga salitang yon ay tumama kay Mika na parang isang malakas na sampal. Plinano kong iligtas ka. Pagpapatuloy ni Blake, ang boses ay puno ng pait. Plinano kong tulungan kang maging malakas. Plinano kong gawin kang instrumento ng aking paghihiganti. Ikaw sana ang magiging insider ko, ang Trojan horse na magpapabagsak sa kanila mula sa loob. Parang gumuho ang sahig sa paanan ni Mika. Ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang tagapagligtas. Isa lang din palang manlalaro sa isang masalimuot na laro. Ginamit lang din pala siya. Kaya pala, anas niya, ang mga luha ng pagtataksil ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mula sa isang kulungan, napunta lang ako sa isa pa. Mika, hindi na ganoon ngayon. Mabilis na sabi ni Blake, lumalapit sa kanya. Nagbago ang lahat. Noong nakilala kita, noong nakita ko ang pinagdaanan mo, ang plano ay naging totoo. Ang pagtulong sa'yo ay naging mas mahalaga kaysa sa paghihiganti ko. Paano ako maniniwala sa'yo? Sumbat ni Mika, umaatras palayo. Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, parte lang ba yan ng plano, ng laro mo? Hindi. Git ni Blake, ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Totoo to, Mika. Pero huli na ang lahat. Ang tiwala na parang isang babasaging salamin ay nabasag na. Kinuha ni Mika ang notebook at ang USB mula sa lamesa. Niyakap niya ito na para bang ito na lang ang natitirang totoo sa buhay niya. Tiningnan niya si Blake. Ang mga mata ay puno ng sakit at determinasyon. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Blake. Utang ko yun sa'yo. Pero ang laban na to, laban ko to, para sa anak ko, para sa nanay ko. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Gagawin ko ito,
ng mag-isa. Kasi kung ang kalayaan ay may kasamang matinding kalungkutan, umalis si Mika sa apartment ni Blake na dala-dala ang bigat ng pagtataksil. Nag-check-in siya sa isang maliit at mumurahing motel sa kabilang dulo ng syudad, isang lugar kung saan walang magtatanong ng kanyang pangalan. Ang 4 na sulok ng kwarto ay tila humihinga, sumisikip sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Mag-isa na talaga siya ngayon, ngunit sa gitna ng sakit, mayroong isang nag-aalab na determinasyon. Hindi siya susuko, hindi niya hahayaang ang pagtataksil ni Blake ang maging katapusan ng kanyang laban. Ito ay para sa kanyang ina, para sa kanyang nawalang anak. Kinabukasan, bumili siya ng isang burner phone at isang bagong SIM card. Mula sa loob ng kanyang kwarto sa motel, tinitigan niya ang numero ng telepono ng opisina ni Doña Esmeralda. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang nanginginig na kamay at nag-dial. Delmarco Holdings, good morning. I want to speak with Doña Esmeralda Delmarco. Now, utos ni Mika, ginagamit ang isang boses na mas mababa at mas matigas kaysa sa dati niyang boses. May I know who's calling po? Sabihin mo sa kanya, hawak ko ang notebook ni Sonia Reyes. Naghihintay siya sa tawag na to. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang click. Inilipat siya. Sino to? Ang boses ni Doña Esmeralda. Malamig, mapanganib, walang bakas ng gulat. Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ni Mika. Ang mahalaga ay kung anong hawak ko, mga offshore account, mga ghost project, isang USB na puno ng mga bank transfer. Pamilyar ba sa'yo? Muling nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Inaasahan ni Mika na maririnig ang takot sa boses ng matanda. Ngunit ang narinig niya ay isang mahinang tawa. Lahat ng tao ay may presyo. Magkano ang kailangan mo? Tanong ni Doña Esmeralda na para bang bumibili lang ng isda sa palengke. Natigilan si Mika. Ang pagiging kalmado nito ay nakakabahala. 50 million pesos, sabi niya, ang unang numerong pumasok sa kanyang isip. Cash. Ihulog mo sa isang itim na bag. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, sa gitna ng Quezon Memorial Circle. Bukas, 3:00 ng hapon, mag-isa kang pumunta. Done, sabi ng matanda at ibinaba ang telepono. Ganoon lang, napatingin si Mika sa telepono, masyadong naging madali. Sa kabilang dulo ng syudad, sa kanyang marangyang opisina, ibinaba ni Doña Esmeralda ang telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang intercom. Renato, pumasok ka. Isang lalaking nakasuit na may matigas na mukha ang pumasok. Ang kanyang tapat na security head. May tumawag, isang babae. May hawak daw siyang ebidensya laban sa atin. Kalmadong sabi ni Doña Esmeralda. I-trace niyo ang pinanggalingan ng tawag. At bukas, sa Quezon Circle, huwag ninyo siyang huhulihin. Tumingin ito kay Renato. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag ninyo siyang papatayin. Gusto ko siyang makuha ng buhay. Kinabukasan, naroon si Mika sa parke, 1 oras bago ang napag-usapang oras. Nakaupo siya sa isang bench sa di kalayuan. Nakasuot ng baseball cap at salamin, nagmamasid. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Kaya mo to, Mika. Kaya mo to. 3:00 ng hapon. Walang Doña Esmeralda. Ngunit may napansin siyang mga lalaking nakatayo sa iba't ibang sulok ng parke. Mga lalaking hindi naman nag-ehersisyo o namamasyal. Sila ay nagmamasid, naghihintay. Parang may mga invisible na pader na unti-unting isinasara sa paligid niya. Isang lalaking nagbebenta ng ice cream ang dumaan sa harap niya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sa mga customer nakatingin, kundi sa paligid. Nakita niyang may sinabi ito sa mic na nakatago sa kanyang manggas. At pagkatapos, ang mga mata ng ice cream vendor ay tumingin ng diretso sa kanya. Isang bitag. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan.
Tumayo siya at nagsimulang maglakad palayo. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay mas mabilis. "Miss, sandali lang!" Narinig niya ang sigaw sa kanyang likuran. Paglingon niya, dalawa sa mga lalaki ang tumatakbo na papalapit sa kanya. Kumaripas siya ng takbo. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Tumakbo siya ng walang lingon-likod, papasok sa masikip na bahagi ng parke, palusot sa mga naglalakad na pamilya. Narinig niya ang mga sigawan. Ang mga yabag sa likuran niya ay papalapit ng papalapit ng papalapit. Tinahak niya ang daan pababa sa isang underpass, umaasang maliligaw niya sila sa dami ng tao. Ngunit ang mga taong naglalakad ay naging hadlang din sa kanya. Ang bawat pagbangga sa mga balikat, ang bawat paghingi ng tawad ay nagpapabagal sa kanya. Ang mga lalaki sa likuran niya ay mas sanay. Tila mga asong gubat na naamoy na ang kanilang biktima, madali nilang nalalagpasan ang mga hadlang. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, natapilok siya sa isang di pantay na semento. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang tuhod ay sumalpok sa matigas na daan. Isang matalim na sakit ang gumuhit dito. Bago pa siya makabangon, dalawang pares ng matitigas na kamay ang marahas na humawak sa kanyang mga braso. "Bitiwan niyo ko!" Sigaw niya, sinusubukang magpumiglas. Naalala niya ang turo ni Blake. Siko sa sikmura, tadyak sa tuhod. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Isang malakas na siko ang ipinantama niya sa tiyan ng lalaking nasa kanan niya. Dahilan para mapaatras ito habang hawak ang tiyan. Ngunit kulang. Mas marami sila, mas malakas. Ang isa pang lalaki ay hinigpitan ng hawak sa kanya. "Tumigil ka na, miss. Kung ayaw mong masaktan." Kinaladkad siya ng mga ito patungo sa isang itim na van na naghihintay sa dulo ng underpass. Bukas na ang pinto nito, tila isang madilim na bibig na handa siyang lamunin. Ito na ang katapusan. Ang kanyang hangal na plano, ang kanyang nag-iisang pagtatangka. Lahat ay guguho na. "Tulong!" Sigaw niya, isang huling, desperadong pagsamo. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nag-iwasan lang ng tingin, natatakot na madamay. Nang akma na siyang itutulak papasok sa van, isang malakas na pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa kaguluhan. Isang kulay pilak na sedan ang biglang humarang sa daan ng van. Ang pinto sa driver's side ay bumukas at mula roon, mabilis na bumaba si Blake. Hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang natataranta. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng malamig na determinasyon. Ang mga lalaking may hawak kay Mika ay natigilan. Nabigla sa bigla ang pagsulpot nito. "Bitiwan niyo siya!" Utos ni Blake. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatindig ng balahibo. Tumawa ang isa sa mga lalaki. "Sino ka ba, pare? Bayani?" Hindi sumagot si Blake. Sa isang iglap, sumugod siya. Hindi siya nakipagsuntukan. Tumpak at mabilis ang kanyang bawat galaw. Isang mabilis na pag-iwas, isang hampas sa siko ng lalaking may hawak kay Mika, dahilan para mabitawan nito ang baril na nakatago sa likod nito. Isang sipa sa tuhod ng isa pa, dahilan para ito'y mapaluhod. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng ilang segundo. Hinila ni Blake ang braso ni Mika. "Mika, halika na!" Tumatakbo silang pumasok sa sedan. Narinig nila ang sigaw ng mga tauhan ni Esmeralda sa likuran, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na inatras ni Blake ang sasakyan, umikot, at humarurot palayo sa lugar na yon. Habang nasa biyahe, walang nagsasalita. Si Mika ay nanginginig pa rin. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala, napapalitan ng matinding takot at ng kahihiyan ng kanyang kabiguan. Si Blake naman ay seryosong nakatingin sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Dinala niya sila sa isang madilim na parking lot ng isang abandonadong gusali. Itinigil niya ang makina at ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na paghinga ni Mika. Humarap ito sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay hindi galit, ngunit puno ng isang bagay na mas matindi. Pagkadismaya. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Blake. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bakal na bigat. Hindi makasagot si Mika. Napayuko na lang siya. Ang mga luha ng pagkatalo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nakita ni Blake ang kanyang panginginig, ang kanyang takot. Ang kanyang mukha ay bahagyang lumambot. Umabot siya at pinatay ang maliit na ilaw sa loob ng kotse. Tila binibigyan si Mika ng pagkakataong magtago sa dilim. Bumuntong hininga ito, ang tunog ay puno ng bigat. Hindi mo kaya ng mag-isa, Mika, at hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sa loob ng kanyang opisina na may tanawin ng buong syudad, kalmadong nakikinig si Doña Esmeralda sa ulat ni Renato. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha habang ikinukwento nito ang nangyaring pagtakas sa Quezon Circle at ang biglaang pagsulpot ni Blake. Nang matapos si Renato, isang mahabang katahimikan ang namayani. Kinuha ni Doña Esmeralda ang kanyang tasa ng tsa, humigop ng dahan-dahan at ibinalik ito sa platito nang walang kahit anong ingay. Blake! Binigkas niya ang pangalan na parang isang sumpa. Ang anak ni Vicente. Akala ko ay matagal nang nanahimik ang batang yon. Tumingin siya kay Renato at sa sandaling iyon, ang kalmadong anyo niya ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot, isang malamig at walang awang galit. Minaliit ko sila, sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Renato. Isang hangal na babae na puno ng emosyon at isang lalaking puno ng paghihiganti. Akala ko ay madali silang laruin. Nagkamali ako. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Hindi na tayo pwedeng maghintay na sila ang gumalaw. Uunahan na natin sila. Humarap siya. Renato, linisin mo ang lahat. Ang mga lumang papeles sa bodega, ang mga hard drive sa accounting, lahat ng maaaring maging koneksyon sa nakaraan. Sunugin mo. Walang ititira kahit isang pirasong abo. Masusunod, ma'am, sagot ni Renato. At yung dating accountant na nagretiro na, yung kaibigan ni Sonia, siguraduhin mong mananatili siyang tahimik. Bigyan mo ng babala, isang babala na hinding-hindi niya malilimutan. Tumango si Renato at akma nang aalis nang muli siyang tawagin ni Esmeralda. At Renato, gawin mong miserable ang buhay ng bawat miyembro ng pamilya Reyes, mga pinsan, mga tiyuhin. Tanggalin sila sa trabaho, bantaan ang kanilang mga negosyo. Ipaintindi mo sa kanila na may kamalasan na dulot ang pangalang iyon. Nang makaalis na si Renato, pumasok naman ang kanyang anak na si Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Matotoo ba ang narinig ko? May nagtangka raw sa'yo? May blackmail? Agad na nag-iba ang anyo ni Doña Esmeralda. Naging isa siyang mapagmahal at nag-aalalang ina. Nilapitan niya si Marco at hinaplos ang pisngi nito. Huwag kang mag-alala, anak. Mga kalaban lang natin sa negosyo. Gumagamit sila ng mga desperadong tao para sirain tayo, sabi niya sa malambing na boses. Ang importante ay magkasama tayo. Pinoprotektahan natin ang pangalan ng pamilyang ito. Pero, sino po ang babaeng yon? Bakit niya ginagawa to? Tinitigan ni Esmeralda ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Isang babaeng nawala sa tamang pag-iisip dahil sa pagkawala ng kanyang anak at asawa. Naaawa ako sa kanya, Marco. Ngunit hindi ko hahayaang gamitin siya ng iba para saktan ka. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Marco. Niyakap niya ang kanyang ina. Salamat, ma. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ako ang bahala sa lahat, anak, bulong ni Esmeralda habang isang malamig na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakikita ng kanyang anak. Kinabukasan, nagpatawag si Doña Esmeralda
ng isang malaking press conference. Ang lahat ng major news network ay naroon. Sa harap ng kumukutitap na mga ilaw ng kamera, umakyat siya sa entablado, hindi bilang isang akusadong negosyante, kundi bilang isang biyaya sa komunidad. Sa mga nagdaang araw, ang aming pamilya ay dumanas ng matinding pagsubok. Simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig para sa epekto. Ang pagkawala ng aking pinakamamahal na manugang, si Micaela, ay nag-iwan ng isang butas sa aming mga puso. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang mga litrato ni Mika. At dahil sa karanasang ito, napagtanto ko na ang buhay ay napakaikli. Pagpapatuloy niya. Kaya naman, sa araw na ito, buong pagpapakumbaba kong inilulunsad ang Micaela Foundation, isang organisasyong tutulong sa mga babae at mga batang nawalan ng mahal sa buhay. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Doña Esmeralda ay ngumiti. Isang ngingiti ng isang santa. Isang ngiti ng isang pilantropo. Ginamit niya ang pangalan mismo ni Mika para linisin ang sarili niyang pangalan. Ginawa niyang sandata ang trahedya. Sa isang madilim na apartment, nakatitig sina Mika at Blake sa screen ng telebisyon. Napakuyom ang mga kamao ni Mika habang pinapanood ang pagtatanghal ng kanyang biyenan. Ang kapal ng mukha niya. Anas ni Mika, ang boses ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Ito ang laro niya, Mika. Sabi ni Blake, ang mukha ay seryoso. Hindi siya lumalaban sa dilim. Lumalaban siya sa liwanag, gamit ang kasinungalingan. Napanood nila kung paano pinuri ng media si Doña Esmeralda, kung paano siya naging isang bayani sa mata ng publiko. Sa isang iglap, naging imposible na siyang atakihin. Sino mang maglabas ng akusasyon laban sa kanya ngayon ay magmumukhang isang inggitero o isang sinungaling na sumisira sa isang mabuting tao. Lahat ng ebidensya nila, wala ng bigat. Lahat ng kanilang plano, wala ng silbi. Tila lahat ng pinto ay nagsara. Lahat ng pag-asa ay naglaho. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, tinanggap ni Doña Esmeralda ang huling piraso ng kanyang tagumpay. Tumunog ang kanyang pribadong telepono, si Renato. "Ma'am," sabi ng boses sa kabilang linya, "nahanap na namin ang pinagtataguan ni Blake. Isang warehouse sa may bandang Pasig. Kumpirmado, nandoon silang dalawa." Isang ngangiti ng sukdulang tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda. Tumingin siya sa siyudad sa labas. Ang mga ilaw nito ay parang mga hiyas na nakalatag sa kanyang paanan. "Huwag ninyo munang galawin," utos niya. "Hintayin ninyo ang hudyat ko." Ibinaba niya ang telepono, kinuha ang isang kopita, at nagsalin ng mamahaling alak. Itinaas niya ito, tila nag-aalay sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. "Checkmate!" bulong niya sa hangin. Oras na para tapusin ang laro. Ang apartment ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang anino ng pagkatalo ay mahaba at madilim. Sa loob ng 2 araw, halos hindi nag-usap sina Mika at Blake. Pareho silang abala sa kani-kanilang mga isipan. Paulit-ulit na pinag-aaralan ang kanilang pagkakamali. Hinahanap ang isang siwang sa pader na itinayo ni Doña Esmeralda. Ngunit wala silang makita. Si Mika ay nakaupo sa sahig, ang likod ay nakasandal sa sofa. Sa harap niya ay nakakalat ang mga papeles mula sa notebook ng kanyang ina. Binasa na niya ang mga ito ng paulit-ulit, umaasang may isang detalye siyang nakaligtaan. Wala, bulong niya sa sarili. Wala nang natira. Ang press conference ni Esmeralda ay isang napakatalinong galaw. Ginawa nitong santo ang isang demonyo. Ang anumang ebidensya na ilalabas nila ngayon ay magmumukhang gawa-gawa lamang, isang paninira sa isang babaeng nagluluksa at tumutulong sa kapwa. "Paano tayo lalaban sa isang santo, Blake?" tanong ni Mika, ang boses ay puno ng pagod. Si Blake, na nakatayo malapit sa bintana at nakatingin sa labas, ay lumingon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala na roon ang pagkadismaya. Napalitan iyon
ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya santo, Mika, sabi niya. At lahat ng santo ay may nakaraang hindi maganda. Kailangan lang nating hanapin iyon. Umupo si Blake sa sahig. Sa tapat ni Mika, kinuha niya ang orihinal na notebook ni Aling Sonia. Balikan natin ang simula. Baka mayroon tayong hindi napansin. Muli nilang pinag-aralan ang bawat pahina, ang bawat numero, ang bawat pangalan. Ang nanay mo, napakatalino niya, sabi ni Blake habang tinitingnan ang mga tala. Itinala niya ang lahat ng account number, ang mga petsa ng transfer. Ngunit ang mga ito ay nasa mga bangko sa Pilipinas. Kayang-kaya itong itago o burahin ni Esmeralda gamit ang kanyang koneksyon. Napasapo sa noo si Mika. Kaya pala napakalinis ng kanyang ginawa. Sinunog niya siguro ang lahat ng papeles pagkatapos niyang malaman na hawak ko ang notebook. Eksakto, sabi ni Blake. Nag-react siya. Ibig sabihin, natakot siya. Ibig sabihin, may tinatago talaga siya. Muling binuklat ni Mika ang notebook. Napadako ang kanyang tingin sa isang pahina na may listahan ng mga personal na nagamit ng kanyang ina, mga alahas, mga lumang resibo, at isang susi, sabi ni Mika, halos pabulong. Anong susi? Isang susi para sa isang safety deposit box. Pagpapatuloy ni Mika, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang maliit na sulat sa gilid ng pahina. Pero ang nakasulat dito, BDO. Wala namang account si Mama sa BDO. Baka isa itong code, sabi ni Blake. Lumapit siya para tingnan. BDO? Banco de Oro? O baka hindi yon ang ibig sabihin? Biglang may naalala si Mika. Isang lumang kwento ng kanyang ina. May kapatid ang lola ko na nagtrabaho sa Switzerland, sabi ni Mika. Lagi niyang ikinukwento na may ipon daw siya sa isang bangko doon. Ang pangalan ng bangko, Banque du Caire? Suhestyon ni Blake. Hindi, parang Banque d'Orsay, sabi ni Mika. Iyon, Banque d'Orsay, BDO. Nagkatinginan sila ni Blake. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa pag-unawa. Mika, sabi ni Blake, ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pag-asa. Kung ang nanay mo ay kasing talino ng iniisip ko, hindi niya ilalagay ang lahat ng kanyang itlog sa iisang basket. Nagtago siya ng kopya, isang kopya na hindi kayang abutin ni Esmeralda. Biglang tumunog ang telepono ni Blake. Isang text message. Binasa niya ito at agad na namutla. Ano yan? Tanong ni Mika. Isang kontak ko sa loob ng security agency ni Esmeralda. Sabi ni Blake, mabilis na tumatayo. Nalaman na nila kung nasaan tayo. Papunta na sila dito. Ang takot ay biglang bumalik kay Mika. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pag-asa. Ang susi, Blake! Nasaan ang susi? Nasa lumang bahay ninyo pa rin siguro. Mabilis na sabi ni Blake habang kinukuha ang kanyang jacket at isang bag. Maghiwalay tayo. Ako ang haharap sa kanila dito. Pupuntahan ko sila para iligaw. Ikaw, kailangan mong pumunta sa bahay ninyo. Kunin mo ang susi. Wag na wag kang magpapahuli. Pero paano ka? Nag-aalalang tanong ni Mika. Huwag mo akong alalahanin, sabi ni Blake. Hinawakan niya ang mga balikat ni Mika. Ang mahalaga ay makuha mo ang ebidensya. Ito na ang huling barahan natin, Mika. Huwag mong sasayangin. Nagmamadali silang lumabas sa back exit ng warehouse bago pa man dumating ang mga tauhan ni Esmeralda. Sa isang madilim na eskinita, bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, pinigilan ni Blake si Mika. Mika, mag-iingat ka, sabi niya. At sa kanyang mga mata, nakita ni Mika ang isang bagay na higit pa sa pagiging magkakampi, isang tunay na pag-aalala. Tumango si Mika. Ikaw din. Naghiwalay sila ng daan. Si Blake ay sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa kabilang direksyon. Lumilikha ng ingay
para makuha ang atensyon ng mga humahabol. Si Mika naman, tumakbo sa dilim. Ang tanging dala ay ang bagong pag-asa at ang pangalan ng isang bangko sa malayong lugar. Pagdating niya sa luma nilang bahay, nanginginig niyang binuksan ang pinto. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Hinanap niya ang lumang aparador. Sa likod ng mga nakatuping damit, sa ilalim ng isang maling sahig ng kahon ng alahas, naroon ito. Isang maliit, kulay gintong susi at kasama nito ay isang nakatuping papel, isang bank certificate at isang maliit na cassette tape. Sa labas, narinig niya ang tunog ng mga sasakyang humihinto. Napatingin siya sa bintana. 2 itim na van, huli na. Nahanap na rin siya. Mabilis niyang isinilid ang susi, ang papeles, at ang tape sa kanyang bulsa. Walang daan palabas. Na-corner na siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang cassette tape sa kanyang kamay, isang huling desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang lumang cassette player ng kanyang ina sa ibabaw ng mesa. Ang gabi ng grand launch para sa Micaela Foundation ay perpekto. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga politiko at mga celebrity. Ang lahat ay naroon para saksihan ang kabutihang loob ni Doña Esmeralda del Marco. Nakatayo si Doña Esmeralda sa gitna ng lahat, suot ang isang eleganteng itim na gown, tumatanggap ng mga papuri. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Sa tabi niya ay si Marco, na gumanap ng mahusay bilang isang binatang byudo na dahan-dahang bumabangon mula sa trahedya. Sa isang sulok, nakatayo si Blake, suot ang isang mamahaling suit. Hindi siya imbitado, ngunit ang kanyang pangalan ay sapat na para makapasok sa kahit anong event. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Hinahanap ang bawat security camera, bawat gardya. Nagpadala siya ng mensahe kay Mika kanina. Nasa posisyon na ako, gawin mo na. Samantala, sa labas ng hotel, isang delivery van ng isang kilalang flower shop ang huminto sa service entrance. Mula rito ay bumaba si Mika. Suot ang uniforme ng kumpanya, tulak-tulak ang isang cart na puno ng mga magagandang puting rosas. Delivery para sa event ni Mrs. Del Marco, sabi niya sa guard. Nakayuko para itago ang kanyang muka sa ilalim ng suot na cap. Pinapasok siya. Habang nasa backstage, ang puso ni Mika ay dumadagundong. Bawat hakbang ay isang panganib. Ngunit ang takot ay napalitan na ng isang matibay na determinasyon. Ito na ang gabi. Para sa kanyang ina. Para sa kanyang anak. Nakita niya ang control room para sa audiovisuals ng event. Isang technician lang ang nasa loob, abala sa panonood ng live feed. Sa tamang tiyempo, sinadya ni Mika na matabig ang isang florera, dahilan para ito'y mabasag at tumapon ng tubig malapit sa mga kable. Nako, sorry po sir, sabi niya nagpapanik. Ano ba yan, miss? Sigaw ng technician, mabilis na lumabas para tingnan ang pinsala. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Mika. Mabilis siyang pumasok sa control room. Sa kanyang kamay ay ang USB na naglalaman ng 2 bagay. Ang mga nascan na dokumento mula sa safety deposit box at isang audio file. Ang audio file mula sa cassette tape na kanyang nahanap. Isinaksak niya ang USB sa main computer, isang mabilis na copy-paste sa isang folder na nakatago. Pagkatapos ay lumabas siya bago pa man makabalik ang technician na parang walang nangyari. Sa ballroom nagsimula na ang programa. Isang emosyonal na video tribute para kay Mika ang ipinalabas. Ang mga pekeng luha ni Marco ay muling umagos. Pagkatapos, ang sandaling hinihintay ng lahat. Umakyat sa entablado si Doña Esmeralda para sa kanyang talumpati. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay puno ng kababaang loob. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pag-alala sa isang anghel na kinuha sa atin ng maaga. Ang aking manugang
si Micaela. Habang nagsasalita siya, sa control room, si Blake, gamit ang isang backdoor access sa system na inihanda niya, ay pinindot ang enter sa kanyang laptop. Biglang nag-iba ang imahe sa malaking screen sa likod ni Doña Esmeralda. Ang mga litrato ni Mika ay napalitan ng mga dokumento. Mga bank statement mula sa Banque d'Orsay sa Switzerland, mga deed of sale, mga papeles ng money laundering. Natigilan si Doña Esmeralda. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ano to? Anong nangyayari? Maririnig sa mga manunood. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses mula sa nakaraan. Ang boses ng yumaong asawa ni Esmeralda. Sonia, pakiusap, tulungan mo ako. Sabi ng nanginginig na boses mula sa recording. Hindi ko na kaya ang konsensya ko. Si Esmeralda, siya ang nagplano ng lahat. Ang pag-agaw sa kumpanya ni Vicente. Peke ang lahat ng pirma. Ako ang pinilit niyang gumawa. Ang boses sa tape ay nagpatuloy. Ikinukwento ang bawat detalye ng kanilang krimen laban sa pamilya ni Blake. Namutla si Doña Esmeralda. Napatingin siya sa paligid. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsisimulang mabasag. Patayin na niyo yan! Patayin niyo ang tunog! Sigaw niya. Ngunit huli na. At sa gitna ng kaguluhan, ang mga pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Dahan-dahang pumasok si Mika. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maikli. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay naging nakabibinging katahimikan para silang nakakita ng multo. Si Marco, na nasa tabi ng entablado, ay natulala. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Mika? Ngunit ang mga mata ni Mika ay hindi nakatingin sa kanya. Nakapako ito sa nag-iisang tao sa entablado. Naglakad si Mika sa gitnang pasilyo, ang bawat hakbang ay matatag. Huminto siya sa harap ng entablado, tinitingnan si Doña Esmeralda mula sa ibaba. Ako si Micaela, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw, at pinalakas ng mikropono na hindi pinatay. Hindi ako anghel. Isa akong biktima at buhay ako. Ang huling dalawang salita ay tumama sa buong ballroom na parang isang kulog. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ay muling bumukas. Ngunit hindi na mga bisita ang pumasok, mga pulis. Dire-diretso silang naglakad patungo sa entablado. Napaatras si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagapi at purong galit. Tumingin siya kay Mika, isang huling nanunumbat na tingin. Tapos na ang laro, Esmeralda. Sabi ni Mika, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang mga pulis ay umakyat sa entablado at nilapitan si Doña Esmeralda at ang paralisadong si Marco. Doña Esmeralda del Marco, Marco del Marco, sabi ng hepe ng pulisya. Inaaresto kayo sa salang murder, attempted murder, at multiple counts of fraud. Ang mga sumunod na buwan ay isang agos ng mga legal na proseso at mga nakakagulat na revelasyon sa media. Ang kaso laban sa mga Del Marco ay naging pinakamalaking balita sa bansa. Ang bawat pagdinig sa korte ay dinudumog ng mga tao. Lahat ay gustong masilayan ang pagbagsak ng dating makapangyarihang pamilya. Si Mika ang naging star witness. Sa bawat pagtayo niya sa witness stand, ikinukwento niya ang lahat ng may katatagan. Ang pagtulak sa hagdanan, ang banta sa ospital, ang planong pagpatay sa kanya, ang katotohanang natuklasan ng kanyang ina. Wala nang bakas ng takot sa kanyang boses. Ang naroon na lang ay ang bigat ng katotohanan, ang recording mula sa cassette tape na napatunayang authentic, ang nagsilbing pinakamatibay na ebidensya. Ito, kasama ng mga dokumento mula sa bangko sa Switzerland, ang tuluyang nagsara sa kaso. Sa araw ng paghatol, puno ang courtroom. Naroon si Blake, tahimik na nakaupo sa likuran,
Ang kanyang suporta ay nararamdaman ni Mika kahit hindi sila nagtinginan. Sa salang attempted murder kay Micaela Reyes, fraud, at bilang utak sa pagpatay kay Sonia Reyes, ang korteng ito ay hinahatulan si Esmeralda Del Marco ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Isang malakas na gasp ang umalingaw-ngaw sa silid. Si Doña Esmeralda na nakasuot ng orange na damit ng preso ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Tumingin lang ito ng diretso. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang laman. Tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran sa loob ng isang selda. Para naman kay Marco Del Marco, pagpapatuloy ng hukom. Bilang kasabwat sa mga krimen at sa pagtatangkang itago ang mga ito, siya ay hinahatulan ng 15 taon na pagkakakulong. Sa wakas, bumagsak ang maskara ni Marco. Napaiyak siya. Isang mahinang hikbi ng isang taong tuluyan nang nawalan ng lahat. Tumingin siya kay Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit si Mika ay hindi na lumingon pabalik. Nang ilalabas na sila ng korte, nagtama ang mga mata ni Mika at Esmeralda sa huling pagkakataon. Walang salitang binitawan. Ngunit sa tingin na yon, nakita ni Mika ang lahat. Galit, pagkasuklam, at ang pait ng pagkatalo. Hindi na siya natakot. Sa halip, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Tapos na. Makalipas ang isang linggo, dinalaw ni Blake ang puntod ng kanyang ama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang sikat ng hapon ay banayad na tumatama sa marmol na lapida. Dad, simula niya umupo siya sa damuhan. Natapos na. Nakakuha na tayo ng hustisya. Nagkwento siya. Tungkol sa kanyang mahabang plano, tungkol sa kanyang galit at tungkol kay Mika. Noong una, akala ko ang paghihiganti ang magpapalaya sa akin, pag-amin niya sa hangin. Pero habang tinutulungan ko siyang bumangon, hindi ko namalayan. Tinutulungan din pala niya akong maghilom. Natahimik siya sandali. Pinagmamasdan ang mga pangalan na nakaukit sa lapida. Natutunan kong mas mahalaga palang protektahan ang mga taong nandito ngayon kaysa ipaglaban ang mga multo ng nakaraan. Oras na para maging masaya, Dad. Oras na para bumuo ng sarili kong pamilya. Tumayo siya. Isang bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa pag-alis niya sa sementeryo, hindi na siya ang Blake na puno ng galit. Isa na siyang taong handang magsimulang muli. Nagkita sila ni Mika sa isang tahimik na parke, sa tabi ng isang lawa. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-usap sila ng mahinahon mula nang matapos ang lahat. "Kumusta ka?" tanong ni Blake. "Okay na," sagot ni Mika. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Payapa. Parang sa wakas, pwede na ulit akong huminga. Naglakad sila ng magkatabi. Pinapanood ang paglubog ng araw. "Blake," sabi ni Mika. Huminto siya at humarap dito. "Salamat. Sa lahat. Hindi ko to magagawa kung wala ka." "Pareho lang tayong nagtulungan," sagot ni Blake. Isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang lahat ng kasinungalingan at pagdududa ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa at respeto. "Ano na ang plano mo ngayon?" tanong ni Blake. "Magsisimula ulit. Siguro, malayo dito. Isang lugar na tahimik," sabi ni Mika. Ang sagot na yon ay nagdulot ng isang bahagyang kirot sa puso ni Blake. "Aalis ka?" Tumango si Mika. "Kailangan ko." Hinawakan ni Blake ang kanyang kamay. "Huwag. O kung aalis ka man, isama mo ako." Natigilan si Mika. Tumingin siya sa mga mata ni Blake. At doon, nakita niya ang lahat ng emosyon na matagal na nitong itinatago. Pagsuyo, respeto, at isang pangako ng isang bagong simula. "Mika,
Alam kong nasaktan kita. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Sabi ni Blake, ang boses ay puno ng sinseridad. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong patunayan yan sa'yo araw-araw. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng nagugulat na si Mika. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi ito tungkol sa nakaraan o sa paghihiganti, sabi ni Blake. Ang mga mata ay nakatitig kay Mika. Ito ay tungkol sa hinaharap, tungkol sa atin. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng mga bagong pangarap. Kasama ka. Ang mga luhang pumatak mula sa mata ni Mika ay hindi na luha ng pighati o galit. Ito ay mga luha ng paghilom, ng pasasalamat, at ng hindi inaasahang kaligayahan. Sa harap niya, nakaluhod ang lalaking hindi lang nagligtas sa kanyang buhay, kundi nagbigay din sa kanya ng lakas para bawiin ito. Ang lalaking, sa kabila ng madilim nilang simula, ay nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-aalaga at respeto. Tumayo ka, Blake, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig habang pinupunasan ng kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tinulungang tumayo. Tinitigan niya ang singsing. Pagkatapos ay ang mga mata ni Blake na puno ng pag-asa. Oo, bulong niya. Oo. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Blake. Isang ngiting na ngayon lang nakita ni Mika. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong mukha nito at umabot hanggang sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Mika. Sakto. Tila doon talaga ito nararapat. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa isang yakap, ipinaramdam nila ang lahat, ang pangako ng isang bagong simula, ang pag-asa para sa isang masayang hinaharap, at ang kapayapaan na sa wakas ay natagpuan na nila. Makalipas ang isang taon, sa isang maliit at pribadong seremonya sa isang hardin na napapalibutan ng mga puting bulaklak, ipinag-isa ni Mika at Blake ang kanilang mga puso. Kakaunti lang ang bisita, mga malalapit na kaibigan at ilang natitirang kamag-anak ni Mika na muli niyang nakaugnayan. Ang kasal ay simple, tahimik at puno ng tunay na pagmamahal. Hindi na sila nanirahan sa syudad. Bumili sila ng isang bahay sa tabi ng dagat, sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig mo sa umaga ay ang tunog ng mga alon at ang huni ng mga ibon. Ginamit ni Mika ang pera na nakuha niya mula sa legal settlement laban sa mga Del Marco para itayo ang pundasyong matagal na niyang pinangarap. Ngunit hindi ito ang Peking Micaela Foundation. Ito ang Sonia's Haven, ipinangalan sa kanyang ina. Isang shelter at livelihood center para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Tinutulungan silang bumangon at magsimulang muli. Tulad niya, isang hapon, habang naglalakad sila ni Blake sa dalampasigan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Masaya ka ba? Tanong ni Blake. Ngumiti si Mika, isang nangiting payapa at kontento. Sobra. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. At mas magiging masaya pa tayo. Napatingin si Blake sa kanyang tiyan pagkatapos ay sa mukha ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at pagkatapos ay napuno ng purong kaligayahan. Mika, seryoso ka ba? Tumango si Mika. Tumatawa sa reaksyon nito. Binuhat siya ni Blake at umikot-ikot sila sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Nang ibaba siya nito, niyakap niya si Mika ng mahigpit. Isang bagong simula, bulong niya sa buhok nito. Isang bagong pangarap, sagot ni Mika. Nakatayo sila roon, magkayakap, habang ang dilim
ay unti-unting bumabalot sa paligid. Ngunit hindi na sila takot sa dilim. Natutunan nilang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang napakagandang bukang liwayway. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, pagtataksil, at pagkawala. Ngunit sa huli, natagpuan nila hindi lang ang hustisya, kundi pati na rin ang pagpapatawad. Pagpapatawad sa nakaraan at pagpapatawad sa kanilang mga sarili. At higit sa lahat, natagpuan nila ang isang pag-ibig na isinilang mula sa abo. Isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok na ito ng apoy. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang kwento ng muling pagsilang